Yes, mga igalamay hapon ka natong tanan ug welcome diri sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, no? Pila ka adlaw lang ba? 37, 36 days to go na lang mga igala bagong Pasko, no? And of course, mo lagi ni mga igala, no? Sulod sa gunso na po na mga crime against property. So na-discuss naman nato na last time mga igala, no? With the tawagan ni DCP. Dili pa di ay sorry. So mo na po lagi na mga igala no, marag kuan na po no, nagkataas na po ang ato ang crime against property mga igala. And of course po no, di man tumalikayan bisag asa nga developing areas na gina siya kanang ginatawag nato nga kuan no, kanang siyempre gusto nila mo kuan pod no, mo patong pod sa ilahang tawagan ni sa tawagan na kay mga igala. Gusto po nila maka-feel po no, belong sila sa society no, sense of belongingness no. Okay, lagi dagan-dagan po mga kuanots dili na may iwasan sa uban pod na napoy uban inggit no. Mo nang uban nga magbuhat na sila og krimen mga igala no para sa kuan, pero I don't know no, kay medyo mo na isa sa mga pinakahugaw nga style no. Alam mga awat ka mga igala. Although naman po yung mga laing mga kawatan nga honorable no, mo sumala pa sa tong mga katawhan po no. So mao na siya ang ginakuan karon nato no. Ang nagapahimangno karon ang ato ang Davao City Police Office no, alang sa kaning ginatawag nato nga crime against property no, nga mabatukan nato ni no. Ayo kay display yung mga kuan, ayo kay ninyo i-display ang inyong mga butang no, mga valuables, mga mahalon, no? Nabiban sa tuwa diri kay flex lang, no? Okay lang nang i-flex ang ninyo sa Facebook. Ay na sa personal no, kay daghan kay mga so kung nakahinumdum mo sa una mga igala panahon, I think 1990 to 2000, uso kaya ang pickpocket, no? Uso kaya ang mga mangunguot diha sa mga kung na kanan no, kung nahinumduman no. Akong inahan nakuutan dira sa may Mantex sa una, Mantex pa to no, mga tapos nasnatchan nalabnihan pod og kwintas pod no. So daghan og mga nga klase nga hitabo no. So anyways mga katambayan no, atong paminaw una no ang pahimangno ni Ma'am Hazel Tua or ni Captain Hazel Tuaso ng Tikpamaba sa Davao City Police Office no, alang sa kuan no, tawagan ni pahimangno niya no, batok ani ginatawag nato nga crime against property. Paminaw na to. City ma'am no napabilin nga hapsay malinawan do na may mga panghitabo ginagmay pero ato nang gipanangkamutan nga ato ang masolve ma'am no. And then with the accomplishments sa ato ang Davao City Police Office mo nang gina-share ma'am no adlaw-adlaw, especially sa ato ang campaign against illegal drugs, the 4 focus directives, and the accomplishment on the crimes against the property do sa padung sa pagsulod sa Bearmans medyo taas, pero sa karon ma'am nagaanam na siya og kaubos. Pero ato gihapon nga gipanawagan sa tanan ang pagtabang ma'am no sa ato ang kapulisan. Di kami naning kamot ni dili lang kapulisan ang ato ang sundaluhan naning kamot pod para sa pagbantay sa ato ang palibot. Pero among gikinahanglan ang tabang o pagbantay sa palibot kanina, especially sa pampublikong lugar ug sa giingon ni Ma'am Jessie basta Bearmans padung ang December. So ang kawat mo nang magbantay gyud ta kanina no, para dili ta mabiktima sa mga taong kawatan ug may mga plano nga legal activities sa ato ang palibot. So kung may mga legal activities nga hitabo sa inyong palibot, i-report ka na dayon sa nearest police station para matagaan nato action. So mo to mga igala no, ang pahimangno ni Ma'am Hazel Tuaso with regards sa ding ginatawag nato nga crime against property no, alang sa tong publiko. Anyways mga katambayan, last week pod no, migawas pod ang balita no about atong ginatawag nga hold up me. Hili kay sa kaning hold up me mga igala no, kay nang una no, abi nila nga gi-hold up gitong cashier gyud sa usa ka courier services mga igala no. Lagi gi-hold up siya. And later on dito nasayran no, nasayran dito nga oy kasabwat man day ni kay partner man day ni sa isa ka partner man day ni sa live-in partner sa maong kuan no, cashier ba ang maong unsa ni, so nawala to 500,000 gud to no,
ang nawala lang karon kinabawi naman mga nasa 60 plus thousand, no? Nasa 60 plus thousand na siya mga katambayan, no? So mo to kuha nila nasakpan jud, no? So kani nga company mga katambayan ikaduha na ning nga naingon aning hitabo ba una katong na hold up daw kuno nga rider kay lagi kuan siya na hold up siya motuluoy kay siya, no? It was found out, no, na iha din gipang cash in sa kuan GCash, no, kina na-addict din sa scatter. Mga na may gala to paminaw, no, ang laing pahimangno na usad, no, alang sa katong mga tag-iya mga igalong negosyo, no, nga budol nga gipagawas lang nga hold up mga igala, no. Mo ni pahimangno ni Captain Hazel Tuazon mga katambayan. Sir, sa katong nahitabo sa area sa Talomo, sir, no, nagpasalamat lang ta kaya gumikan sa pag-report po sa biktima, pero pag-report sa Talomo Police Station, sir, paghatag pa lang niya og statement is nanay pagdudadaan ang ato ang kapulisan, gumikan kay wala any commotion nga nakita sa CCTV. Imurag iya lang gihatag ang nagkantidad nga 515,000. So ang ato ang advice sa mga na nag-iya sa mga courier services, sir, na especially diri sa atong area sa Davao City, isa taon yun ang mga background sa ilang mga employees, especially kani mga nagunit og kwarta, no, para masiguro nato nga ato ang mga employees is masaligan, no, and then dili basta-basta nga matintal, sir, ba sa pagkuha sa kwarta nga gisalig sa iya, ha, kay ang ato agong panulipdan ani, sir, especially sa mga iyon ani nga insidente is dili lang ni iyon ani, sir, bang mga panghitabo na pay mga uban nga hitabo nga kanang naasa sulod ang mga suspect report. So gikinahanglan yun nga tan-awon una ang background sa mga employees before nila dawaton silang mga companies. So sa ako ang giingon, sir, no, ang mga employee atong kuan na lang gyud mo kung na ay mga plano sa mayon aning dili pud mi basta-basta nga mutuo pud sila, so, no, kaya is open na sa ato ang mga kapulisan na kung naay mahitabo yung hold up or hold up ning automatic yun ang magkanda ko investigation ng ato ang kapulisan. But then ang ginabuhat sa ato ang kapulisan, sir, no, especially ato ang gina-remind ang mga supervisors, owners nga monitor permi, sir, especially nga kanang ilang tao is nagagunit og kanang kwarta para dili na mahitabo, sir, no, sa mga other courier services. Ang atong ipaniguro ani, sir, nga sa mga gi-allege sa mga nangawat dili na basta-basta nga tuuhan dayon mo nang ang mga uban ra, sir, is ato yung masuta nga hold up means not me or naaya ibang kabog yun, no, para kuha ng kwarta, pero nara na ito sa sulod ang mga suspects. So ato ang ginamonitor na, sir, especially nga naatay meetings po sa mga tag-iya security guards ang mga ginabuhat ang Davao City Police Office. Katong kon ma'am is dili na kompleto ang nakuha sa na-retrieve na kwarta. Yes, sir, ang nakuha nga iyahang gikuan, sir, no, nga 515,000 to ang iyahang gidala 515,000 something, and then during the follow-up operation investigation we conduct sa Talomo Police Station, during the recovery of the said amount, sir, natay witness, ha, basing na po yung negative comment nga kuan. So atong iklaro nga during the recovery of the said amount na ay witness diha sa mga silingan dito nga sa ilang ipuyan, and then na-recover lang is 445,000 something, ang nawala is 69,000 kapin. So nagpasalamat lang ta nga dako-dako gihapon ang atong na-recover, gamay ra ang nawala sa ang amount. So asa ka talaga to 69k, ma'am? Gigasto na to, sir, kay daw na tog motor. Kaya ang nakuha man atong kwarta, sir, is ang katong lesbian ug ang iyang igsuon. So ang katong kwarta is naman ito silang balay, so open na sila sa isa ka balay, so may possibility nga di ko ana ang mga amount. So mo to mga katambayan, no, ingat-ingat na lang gid mo sa inyong kwan kay nato, no, yang giingon ni Ma'am Hazel ganyan, nasa problema sa kwarta, and then gusto mo abroad, tapos
Lagi ito sumabot walay kwarta nga makuan or gusto mo sulod negosyo pero walay kwarta. Mo to nga nahuna-unaan to nila nga abutang no nga mang-hold up na lang mang-hold up ingato siya no nga sige hold up mag-stage sila kaning hold up me para kuan no para dili sila kuan no para ingon nga nasa kwarta nun mga tambayan no makakwarta sila o makanegosyo pa sila. So mo na ang ato ang kuan mga igala ato ang mo ng pahimang Imam Hazel no bantay i-monitor jud na ninyo no. Anyways mga katambayan balik kita man lang sa mga importante hinumdum nato si Bian. Yes mga igala balik kita diri sa panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas no. Kumusta mo mga kuan nato no katambayan nato nga naka-benefit no. Actually shout out gihapon dira sa inyo BB Waterworks kay dugay kay mo action gyud no. Hastang dugay gyud ninyo mo action no para ramta sa inyo among gi reklamo no nga di magbaha ug di po masayang ang tubig no. Pero sa man nato gusto man gyud ninyo ka no kami paniggasto pampaayo. Pero sige na lang. Man na to nga problema. Pero dinhi ta sa kuan no. Unta no kani atong mga utilities no sige tagreklamo about ani sa kuan ang water district Miloy ang permanent kuan ni kay mo may daghan og kaning consumers no nabi sa 200 plus ang kuan nila ang ilahang unsa ni ilahang konsumante. But anyways mga igala mo ni karon ang kuan no banner karon sa to ang Davao City Water District mga igala kun asa no aside sa katong November 9 ba to last November 9 no na sila libreng tubig binuangan sa muang kumakaubanan no ko nabay second round no nabay second round ba sa libreng tubig karong adlaw no. But anyways mga katambayan no mo lagi ni no karon na natay ginatawag na water consciousness month no natay water consciousness month na mao na ni ang ilang ginakuan no celebrate nato ni no para maging conscious mo na mga igala no gireklamo ginako tong leak no as a conscious consumer no as a conscious na kuan citizen sa tuang nasod no na dili dapat magsayang-sayang og tubig okay pagkakada tubig nga mawala di ang mga igala sa tuwa gyapon na makuan mabalik no salamat anantang di CWD kaning kuan kaning climate resilient na ay naselect na atay tubig nga para sa kaning kuan kung moabot ang hulaw dapat tay tubig panahon nga moabot ang ting-ulan no. Actually ang problema nga to pag ting-ulan god mulubog ang tubig so natay underground groundwater nga ginakuhaan. So mo na karon mga igala no ang kuan nato dinhi nga pasalamat ta no diri sa Davao City we have this kuan no we have this kani ginatawag nato nga climate resilient na tubig, supply sa tubig na. Anyways, mga igala, itong paminahon no, alang sa moong kuno celebration mga igala. Paminahon na ito ang tigpamaba sa Davao City Water District nga si Ma'am Giovanna Cresta Duhay Lungsod. Ano yan, ano? 2001. And we're bannering the theme climate resilient water service. So we're going to have several activities. We're going to the barangays, but the highlight is on November 27 at SM City Ecoland na atay forum to showcase no the atuang water supply and water quality para atuang banner that Davao City right now has the most abundant water supply and it's supporting no ang kaning efforts sa city government to sustain and improve no ang way of life there is a syudad and to attract more investors. So we're inviting everyone if naamoy at tuon sa SM wala karong November 26, please go there. We have exhibits, we have forums, and we also have activities labaw na sa mga kabatanunan kay we will show there no kung ginaunsa nato pag-treat ang water supply para sa ato ang mga customers.
Okay, thank you so much, ma'am. Oras po, time check is 10 minutes before 12. And we are also excited to Kumusta na ang ato ang ako? Yes. Nag-agree mo kami ito. Actually, we're very happy to report. Actually, that's the theme of our Water Consciousness Month celebration this year, which we'll be launching next week. We can, and based on the operations that we have right now, we can already really claim that Davao City is enjoying a climate resilient water service. This is the end goal for all governments, no, that they can guarantee na whatever the climate is, ma-El Nino ba na, Ma-La Nina ba na, or tig-ulan, tig-init, that water service will be reliable. And right now, we can claim, and that's why we're bannering that in our water conservation team celebration this month, that Davao City is already has climate resilient water supply. And that's and one of the indicators, tama to siya, Mando, na nagapagamay ang mga concerns on water supply availability and pressure. So baliko na to, no, compared to last year. Right now, we already have 95% of our total service coverage that are enjoying 24/7 water supply. Last year, naalang nasa 73%. So nagihapon tayo 5% na remaining because ang ilahan namang ilahang situation can only be addressed and which should be complemented by additional infrastructure, especially itong mga harbor connection nga kailangan nato additional complementary pipeline. So darapod naka-concentrate ang ato ang efforts karon on top gihapon no sa ongoing gihapon na pag-adjust sa operation to optimize ang kaning benefit sa ato ang bulk water supply. Because we really want na more sa ato ang customers ang makagamit sa surface water source because that would mean more production wells that we can rest and groundwater na maka-replenish pa sa ato ang future water source. Ma'am, sa kaning ginganin 95%, pila ba ang total consumers na to? Right now, we have around 257,000 service connection. So, ang kanang remaining karon nga dili naga 24 hours na lang na sila sa 12,000. But when we qualify lang po nato na nga dili 24 hours, ang water supply availability nila is naa sa 12 hours to 18 hours. So, during peak hours of water usage lang po na sila, muhinay ang ilahang tubig and sometimes no mawadaan. So, mo to mga katambayan, no, ang pahayag ni Ma'am Giovanna Cresta Duhay Lungsod, no, kabahin sa kaning atong ginaingon nga kaning water consciousness na dapat maging conscious gyud ta, no, dapat tanang mga kuan nato mga higala, tanang mga nahimong kuan nato no sa to pagkonsumo sa tubig, no, dapat kabalo ta unsay consequence kung mahurot na ang tubig, kung sayangan na to ang tubig, no. Mo na BP Waterworks pag naireklamo nga leak, no, especially sa inyong action ni pud ninyo dayon, no, ay nako, mayram mo kuan da pag ting pamutol abtik kay mo. Anyways, mga katambay, wala tayo kong oras sa hantod sunod na usab, no? Dili sa ito panaguban sa tugtulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Mahigal, ako yung nakaban, Armando Finiquito. Dagang salamat og mayong udto, mayong hapon, amping takadunay, mga katambayan.